May nag-comment nga na maraming Ilocos empanada naman daw ang lutuin ko dito sa Dream Kitchen ko. At dahil sakto nag-crave nga ako doon, kaya magluluto tayo ng maraming Ilocos empanada at ipamimigay din natin. Amazing! Kaya naman simulan na nga natin agad ang paggawa nga ng Ilocos empanada. Kaya dali-dali na ako naglagay dito sa aking batya ng napakaraming rice flour. Kasi ito nga yung kailangan natin para makagawa ng empanada doon. At kailangan nga rin natin lagyan ng pampalasa nga itong rice flour nga natin. Kaya naglagay ako dito ng paminta, ng asin, tas ng iba pa mga seasoning na magpapasarap dito sa ating dough. Nilagyan ko na nga rin siya ng onting tubig. Tapos inunti-unti ko na nga rin ilagay nga itong aswete powder. Inumpisahan ko na nga rin maglagay nga ng paunti-unti nga dito ng oil at talagang tinatansya-tansya ko nga lang siya para talagang hindi sumobra at para gumanda nga yung gagawin nating dough. Nahirapan nga ako sa batya kung magmasa nga nitong pinaka-dough natin kaya nilipat ko nga siya dito para mamasa nga natin siya ng maayos. At habang minamasa ko nga siya ay talagang chinecheck ko na nga rin at tinatry ko na nga rin itong dough nga natin kung okay na at kung pwede na natin gawin siyang Ilocos empanada. At nung sa tingin ko nga okay na nga itong dough nga natin kaya i-ready ko naman nga itong mga gagamitin nga natin pampalaman dito sa ating Ilocos empanada. Katulad nga nitong longganisa, toge, pati itong ang papaya. Meron nga rin po tayong itlog na isasama tapos nga yung cheese. At pagkatapos ko nga pong mabalatan nga itong papaya nga natin hilaw ay agad-agad ko na nga rin itong niyadyad. At nung natapos na nga rin ako dito ay dali-dali ko naman ipiprepare nga itong ating longganisa. Pinagtatanggal ko nga po sa balot yung mga longganisa nga po natin at nilagay ko dito sa kawali para maprito ko nga po sila. Pagkatapos naman nga po neto ay dali-dali ko naman nga i-ready nga itong magiging sausawan nga ng Ilocos empanada nga natin. Kaya dali-dali ko na nga rin binuhos nga itong napakarami natin suka dito sa batya. Naglagay na nga rin ako dito sa suka nga natin ng white onion. Tapos nilagyan ko na nga rin dito ng sugar, ng asin. Tapos sinundan ko na nga rin ng paminta. At dahil okay na nga lahat nga ng kailangan nga natin katulad nga nitong mga sahog kaya umpisa na nga natin gumawa ng Ilocos empanada. Pero bago nga yun ay kailangan ko muna magpainit ka ng mantika dito sa aking giant kawa para mamaya kapag sinimulan ko na nga gumawa ng Ilocos empanada ay talagang tuloy-tuloy na. At talaga sobrang confident at excited pa nga ako dito sa gagawin ko kasi akala ko talaga sobrang dali lang gumawa ng Ilocos empanada pero dito talaga ako sobrang na-challenge ng sobra. Agad-agad ko ang binilog nga itong dough tas nilagay ko siya dito sa plastic na pinahidan nga nating mantika tapos pinrest ko nga siya. At kung akalain nyo nga po dito ay parang sanay na ako gumawa ng Ilocos empanada pero nakailang ulit po ako dito para talaga magawa ko siya ng maayos. Pagkatapos ko nga po kasing ilagay yung mga sahog dito sa pinakaloob ng empanada tapos tatakluban ko na nga siya ay talagang nabubutas. Pero kinalaunan naman po inalaman ko kung paano nga yung technique para hindi mabutas nga itong pinaka-dough ng empanada natin kapag tinakluban na siya. Kailangan nga po hindi po sobrang nipis at hindi rin po sobrang kapal. Talagang sakto-sakto lang para talagang hindi siya masira. At kailangan nga po talaga madulas yung pagkakapitan nga nitong empanada kasi kapag hindi nga madulas ay talagang didikit siya sa balat mo kaya naglalagay ako ng mantika sa kamay. Kaya kung meron nga po dito mga marunong gumawa talaga ng mga Ilocos empanada, i-comment nyo na nga lang po kung tama talaga po yung ginagawa ko or mali. Kung meron nga po kayong maling makita nga na ginawa ko po, ipagpasensyahan nyo na nga po kasi person ko pong gumawa nga nito. At nung kinalaunan nga nung nalaman ko na nga kung paano nga siya gawin talagang tuloy-tuloy na nga ako nakakagawa nga nitong empanada, talagang tuloy-tuloy na nga rin ako nakakapagprito. At yung mga nagagawa ko nga pong Ilocos empanada ay talagang hindi pare-pares nga yung mga size nga nila talagang magkakaiba, yung iba malalaki, yung iba maliliit. Natatawa pa nga ako kasi meron nga ako nagagawa na sobrang laki na mukha ng ang pamaypay. At habang piniprito ko nga sila isa-isa talagang natatakam na nga ako dito sa niluluto ko kasi nung nakaraan linggo pa nga ako nag-crave dito sa Ilocos empanada kaso wala akong mahanapan na nagbebenta nito dito sa amin. Kaya finally ngayong araw ay matitikman ko na nga siya. Talagang hindi ko nga lang siya matitikman kasi mapapatikim pa natin siya sa marami. Sobrang favorite na favorite ko nga talaga tong Ilocos empanada kaya sana soon makapunta nga ako sa Ilocos para talaga matikman ko yung original na Ilocos empanada. At maya-maya nga lang din unti-unti na nga po tayo nakakaluto nga nitong Ilocos empanada kaya hindi na nga ako nakatiis at agad-agad na nga ako kumuha dito para matikman ko na nga tong niluto ko. At ang masasabi ko nga lang talaga ay craving satisfied kasi sobra ko nga siyang nagustuhan kasi masarap nga siya. At habang minumukbang ko nga tong empanada nga na to ay talagang tuloy-tuloy nga lang kami sa paggawa at pagprito nga nitong empanada para marami nga kaming mabigyan. At meron nga po kami ditong nagagawang empanada na hindi po maayos yung pagkakaluto kaya hindi nga po namin sinasama yung dito nga sa ibabalot namin para ipamigay. At dahil naluto na nga natin lahat ng empanada at nabalot ko na nga kaya dali-dali na ako pumunta dito sa lugar kung saan nga natin ipapatikim nga yung mga Ilocos empanada na ginawa ko. Kaya kung meron po kayong naiisip na gusto nyong ipaluto dito sa aking Dream Kitchen, i-comment nyo nga lang po dyan sa comment section at lulutuin natin yan. Amazing! Sobra nga talaga ako nainggit nga dito nga sa nagtitrending nga kayo sa ibang bansa itong ginagawa nga nilang bahay, yung mga electric car nga nila at buti na nga lang talaga meron akong electric car nga na binili kaya naman ita-transform ko nga ito para maging bahay din. Nung dumaan nga kasi sa TikTok ko nga yung mga nakikita ko nga na ginagawa nga nilang bahay, yung mga mini electric car nga nila, talaga sobrang ako nainggit at talagang gusto ko nga rin gawin yun. At talagang sakto-sakto nga rin kasi meron din nga akong mini electric car nga dito nga sa bahay at talagang pwede ko nga talagang gawin yun dito. Kaya
pagkakita ko pa nga lang noon ay kinabukasan nga agad-agad ko nga pinatawag nga yung driver ko para nga patulungan nga ako dito na baklasin nga yung mga upuan nga dito para masimulan ko na nga siyang gawing ang bahay. At para nga talaga matransform nga natin maging bahay nga itong aking mini electric car, kailangan nga talaga alisin nga itong mga upuan nga na to para talaga magkaroon tayo ng malaking space. At talaga namang nagulat nga ako kasi nung naalis ko nga itong isa sa mga upuan nga dito nga sa aking electric car ay talaga lumuwag nga sa pinakaloob. Kaya naman excited na nga ako na maalis nga itong mga upuan nga dito nga sa loob ng electric car ko kasi talagang luluwag nga talaga dito ng sobrang talagang pwede ko na nga gawing bahay. Tinitignan ko na nga lang dito nga kung paano nga yung magiging pwesto ko at medyo kinakabahan pa nga ako kasi baka nga hindi nga ako magkasya dito kapag humiga nga ako kasi medyo matangkad nga ako. At buti na nga lang talaga hindi nga katulad nga doon sa nakita nga natin sa video nga na medyo maliit nga yung electric car nga nila doon. Dito nga sa akin talaga medyo malaki-laki nga rin itong electric car na nabili ko. Ang balak mo nga na talagang ipalis nga ng mga upuan nga dito, yung mga upuan nga sa harap at talaga nagdadalawang isip nga ako na alisin nga itong upuan nga sa likod kasi talagang natitiklop nga itong upuan sa likod. Kaya mamaya na nga lang pagdating nga ni Mang Ray, tatanong ko nga sa kanya kung talagang aalisin nga itong upuan nga na to kasi si Mang Ray nga ang katulong ko para nga maging bahay nga itong electric car ko. At nung pumunta na nga ako dito nga sa likod nga ng electric car ko at binubuksan ko nga yung pinakalikod nga ay talagang ayaw magbukas. At talagang nakita ko na nga ang dahilan kung bakit nga ayaw magbukas kasi nangangalawang na nga yung pinakalock niya nga dito. At talaga meron na nga rin problema yung pinakasusian. At talagang tinitignan pa nga namin dito kung ano nga naging problema nga ng pinakasusian nga nitong tailgate nga nitong aking electric car at talagang inaayos nga namin kung pwede pa. At pagbaklas nga namin dito nga sa pinakasusian talagang meron na nga siyang problema, talagang kailangan na nga siyang palitan. Kaya naman agad-agad na nga lang ako pumasok nga dito nga sa loob at pag upo ko nga dito medyo naiiklian pa nga ako sa tingin ko nga talaga kailangan nga talagang alisin nga itong pinakaupuan nga na to na nasa likod. Kaya habang iniintay ko pa nga si Mang Ray nga para nga sa kasagutan ni agad-agad ko nga munang kinuha nga itong vacuum nga namin kasi magbabacuum nga muna ako kasi sobrang dumi pala ng loob ng electric car ko. At talaga naman naglabasan nga yung mga dumi nga nitong electric car ko nung naalis nga yung mga ibang bangko kasi doon pala nakasiksik yung mga dumi. At buti na nga lang talaga naisipan ko nga na i-vacuum nga itong loob nga ng electric car ko kasi malapit na nga siya maging dagat nga sa sobrang dami niya nga buhangin sa loob. At talaga naman hindi nga ako nakakaramdam nga ng pagod nga dito nga sa mga pinagagawa ko kasi talagang nai-excite nga ako. Talagang excited na nga ako na maging bahay nga itong aking electric car. Pag pinalayas na nga kasi ako ni mama nga dito nga sa bahay nga namin talagang meron na nga akong tutulugan at pwede pa ako makalibot kung saan saan. Pero kung maglilibot na ako kung saan saan talagang dapat nga meron nga ako matatagpuan na charging station kasi talagang titirik nga ako kapag nalobat nga to. Itong mini electric car nga na to na binili ko para nga talaga to kay mama para nga pang service niya kapag pumupunta siya dun sa restaurant nga namin kasi hindi nga siya marunong magmaneho at takot siya. Kaya ang ending nga napunta nga sa akin tong electric car nga na to at ako na nga gumagamit at ginagamit ko nga siya kung saan saan. At ito na nga finally dumating na nga rin dito nga si Mang Ray kaya naman agad-agad ko na nga sinabi kay Mang Ray nga kung ano nga yung mga balak ko nga na gawin dito nga sa loob ng electric car ko. At talagang tumama nga yung hula ko kasi sabi nga talaga ni Mang Ray na kailangan nga alisin tong upuan nga na to sa likod para nga talaga maayos nga namin siya na maging bahay talaga. At bago nga tanggalin nga ni Mang Ray nga yung pinakaupuan nga sa likod talaga ito nga muna yung pinakausap ko nga kay Mang Ray nga na ayusin nga kasi talaga lumaylay na nga yung pinakagoma nga ng pinto ko dito sa electric car ko. Kaya naman agad-agad na nga nilagyan ni Mang Ray nga ng pandikit nga to para hindi na nga lumaylay at talagang maayos na. Kaya naman nung naayos na nga ni Mang Ray umpisa na nga namin ang trabaho nga namin dito nga sa loob at aalisin na nga namin tong upuan nga na to na nakalagay nga sa likod. Medyo nahirapan pa nga si Mang Ray nga naalisin nga yung mga tornilyo nga na nakakabit nga dito nga sa upuan nga sa likod kasi medyo mahigpit nga yung pagkakabit pero talagang sinatsaga nga ni Mang Ray nga naalisin. At ang ginagawa ko na nga munang ambag nga din taga flashlight nga ni Mang Ray kasi ito nga muna yung kaya ko. Talagang ako na nga lang yung nag-alis nga dito ng upuan na natanggal na nga ni Mang Ray. At talagang dito nga ako mas nagulat kasi nung naalis na nga yung upuan nga doon sa pinakalikod ay talaga sumobra nga yung luwag nga ng pinakaloob nga ng electric car ko. At talagang buti na nga na talaga inalis ko nga yun kasi talagang makakasiguro na nga ako ng kasyang-kasya nga ako dito kapag humiga nga ako. Ayan, so ito na nga natanggal na nga namin lahat nga dito itong mga upuan, pati itong upuan dito. Ayan, inaayos na lang din namin dito yung mga onting sira. Tapos bukas, umpisa na nga namin ni Mang Ray nga na i-transform to para maging bahay. Excited na ako kaya naman abangan nyo nga ang part 2 kasi mapakita ko talaga sa inyo kung paano maging bahay itong aking mini electric car. Yay! Excited na ako, dito na ako tulog, hindi na sa bahay namin. Kaya naman